Kabanata 281. I have to go. Kapag naligo ka na, magpahinga ka na, okay. Inilagay ni Lucy ang set ng mga damit sa kama at umalis pagkatapos niyang sabihin kay Charlotte na alagaan ang sarili. Matapos hilahin ni Charlotte ang kurtina ng kwarto, pumasok siya sa banyo at naghubad. Nung siya ay bubuksan na sana ang gripo, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Lucy, ikaw ba yan? Subconsciously, sumigaw siya dahil akala niya narinig niya ang tunog ng kung sino pagpasok sa kwarto. Dahil walang anumang tugon, nagpasya siyang subukan ito at muling sumigaw, Lucy. Muli, ang kanyang pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Nagsimula siyang magkaroon ng kanyang mga pagdududa at nakaramdam ng kawalan ng kapanatagan, at iniisip na maaaring nakakarinig siya ng mga bagay dahil natatakot siyang mag-isa. Sa sandaling ibinalot niya ang tuwalya sa kanyang hubad na katawan, lumabas siya ng banyo at naabutan ang isang sulyap sa isang pamilyar na silweta. Napatitig si Charlotte kay Zachary habang nabigla ito sa presensya nito habang ginagawa ito na walang pakialam sa kanyang pagpasok sa silid. Pagkatapos niyang tanggalin ang kanyang blazer, inihagis niya ito sa isang tabi at sinimulang tanggalin ang kanyang shirt habang naglalakad siya papunta sa banyo. Anong gusto mo? Inilagay ni Charlotte ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at umatras ng isang hakbang upang ilagay ang ilang distansya sa pagitan niya at ng lalaki. Sa kasamaang palad, hindi sinasadyang lumipat siya sa ilalim ng showerhead na nauna nang nakabukas. Dahil dito, sa sandaling naramdaman niya ang nakakapasong tubig sa kanyang ulo, siya ay napasigaw dahil sa pagkalampag ng sensasyon at agad na lumayo. Bigla siyang nakaramdam ng kamay sa kanyang baywang habang siya ay nakasandal sa kanyang kalooban. Nagpakita si Zachary pataas at inayos ang temperatura ng tubig hanggang sa ito ay ang pinakamainam para sa shower. Noong tapos na, niyakap siya nito at dinala pabalik sa shower. Hoy! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sinubukan niya itong itulak palayo, ngunit napasandal siya sa dingding. Bilang ang tubig ng pinakamainam na temperatura dumaloy sa kanyang mukha, ang kanyang buong katawan ay basang-basa. Nahirapan si Charlotte na idilat ang kanyang mga mata, ngunit naramdaman niya ang isang napakalaking palad sa kanyang ulo, dahan-dahang sinusuklay ang kanyang buhok sa likod ng kanyang mga balikat. Makalipas ang ilang segundo, naramdaman niya ang mala-velvet na labi nito sa labi niya nang magsimulang halikan siya ng lalaki ng madamdamin. Umiling si Charlotte at gumanti sa lalaki, ngunit hinawakan ni Zachary ang pisngi niya at pinilit siyang manahimik habang hinahalikan siya nito. Halos hindi niya mapigilan ang nangingibabaw na pag-ibig na halik na ikinagulat niya. Sa huli, siya ay walang choice kung hindi itatag ang sarili. Sa kalagitnaan ng session, binuhat siya ni Zachary at pinilit na suportahan ang sarili sa pamamagitan ng pagbalot sa kanya binti sa kanyang baywang habang nakasandal sila sa dingding at patuloy na naghahalikan ng mapusok. Sa isa pang pagtatangka na nagkibot balikat siya, inipon ni Charlotte ang kanyang lakas para itulak siya palayo. Ang kanyang plano ay nag-backfired lalo, at siyang naging agresibo sa pagganti nito sa kanya. Ang madamdamin na duo ay nagpakasawa sa kanilang sarili sa ilang nakakatuwang kasiyahan sa banyo na parang sila nakahiwalay sa ibang bisita sa resort. Habang nasa kalagitnaan sila ng kasiyahan, narinig ni Charlotte ang boses ng pagbukas ng pinto. Pagkaraan ng ilang segundo, narinig niya ang boses ni Lucy, na sumisigaw sa pintuan, Charlotte, nasa banyo ka ba? Dala mo ba ang USB drive ko? Habang sinimulan niyang maghanap sa buong silid, paulit-ulit niyang itinanong, Charlotte, nakita mo ba ang USB drive ko? At hindi ko makita kahit saan. Samantalang si Charlotte na nasa banyo ay biglang na-tense at tinakpan ang bibig dahil natatakot siyang malaman ni Lucy ang pinagkakaabalahan nila sa banyo. Actually, nakalimutan niyang i-lock ang pinto. Kaya naman, natatakot siyang pumasok si Lucy sa banyo at tumakbo sa kanya kapag siya ay nasa isang nakakahiyang estado. Biglang, kasabay ng pag-click ng isang pares ng takong, narinig ang boses ni Sharon habang nagtatanong, nahanap mo na ba? Magalang na sagot ni Lucy, I'm still searching for it, Miss Blackwood. Why are you here? You should bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga muna. Kapag nahanap ko na,
kasama ang mga dokumento, gagawin ko na dalhin ito sa iyo. It's fine. I'll wait for you here. Speaking of which, where's Charlotte? This is her room, isn't it? Si Sharon sinimulan niyang pagmasdan ang paligid ng silid. Malapit nang masira si Charlotte dahil sa presensya ni Sharon, ngunit wala si Zachary balak na huminto. Oh, Diyos! Ano ang dapat kong gawin? May paraan pa ba para maiahon ako sa ganitong awkward na sitwasyon? Sa palagay ko ay naliligo siya dahil ang kanyang kamiseta ay ganap na nabasa sa alak. Nanlaki ang mga mata ni Lucy sa hindi makapaniwala nang silipin niya ang pasukan ng banyo, at nahuli niya ang isang sulyap sa isang pares ng sapatos na pag-aari ng isang lalaki. May kutob siya na kay Zachary ang pares ng leather shoes. Holy moly! Napatikip ng bibig si Charlotte habang pilit na tinutulak si Zachary. Natatakot siyang gawin nilang gumawa ng anumang ingay at makaakit ng atensyon ng iba, ngunit ang taong malibog ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto. Nag-asal siya na parang hindi niya namalayan ang kaguluhan sa labas ng kwarto at nagpatuloy sa paghalik sa kanya sa nilalaman ng kanyang puso. Dapat kumilos si Mr. White kapag matanda na siya. Hindi ako makapaniwalang may ganito siyang karumihan na nasa isip niya. Sharon scoffed, I was merely trying to do Charlotte a favor. Bagamat si Mr. White ay hindi isang binata, siya ay isang pambihirang corporate player na may maraming mga tagumpay. Paano kaya tatanggihan niya kapag bagay na bagay sila sa isa't isa? Nagsimulang tumibok ng hindi sinasadya si Charlotte habang unti-unti siyang nawalan ng kontrol sa kanyang katawan. Sa huling pagtatangka na pigilan si Zachary, buong lakas niyang hinawakan ang mga balikat nito. Kahit na ano, walang balak na huminto ang taong malibog dahil natupad pa niya ang kanyang physiological na pangangailangan. Haha, si Mr. White ay talagang isang pambihirang tao. Sumagot si Lucy na may kakaibang ngiti at nag-alok, Miss Blackwood, hayaan mo akong ituro sa iyo ang daan pabalik sa iyong silid. Kukunin ko si Charlotte na dalhin sa iyo ang USB na magmaneho kapag nahanap ko na. Sige, I wonder what's taking her so long. Pinagmasdan ni Sharon ang paligid sa huling pagkakataon. Isang galit na kislap ang makikita mula sa kanyang mga mata habang ang kanyang balintataw ay naninikip sa sandaling nakita niya itong pares ng leather na sapatos sa harap ng banyo. Napahigpit ang hawak niya at hindi sinasadyang na-distort ang hugis ng limited edition na pitaka na nasa kanyang mga kamay. Siya ay napangiwi halos kaagad, ngunit sinubukan niya ang lahat upang mabawi ang kanyang pagkakalmado at sumagot ng isang ngiti, Salamat, Lucy. Pakisuyo kay Charlotte na ihatid ang mga gamit sa kwarto ko kapag nahanap mo na dahil ako ay may sasabihin sa kanya. Ipinakita agad ni Lucy kay Sharon ang daan palabas ng kanilang silid. Oo, Miss Blackwood, maraming salamat para sa iyong pagsusumikap. Dapat kang bumalik sa iyong silid at umidlip saglit. Pupunta kami sa kwarto mo sa 2:00 ng hapon. Ayos ba iyon? Mabuti naman. Matapos niyang ipakita kay Sharon ang daan palabas ng kanilang silid, nakahinga ng maluwag si Lucy at isinara ang pinto kaagad, at wala rin siyang balak na manatili. Samantala, ilang sunod-sunod na suntok ang ibinato ni Charlotte sa dibdib ni Zachary para ipahayag niya ang pagkabigo. Bitawan mo ako, tanga ka. Tumahimik ka. Kinagat niya ang mga labi nito bilang ganti at nilalagnat na niyakap siya sa pagitan ng kanyang mga braso. Dahil hindi na niya ito mapigilan, kinagat niya ang balikat nito para pigilan siya, na nag-iwan ng mga bakas ng kagat sa kanyang balikat. Pagkaraan ng mahabang sandali, sa wakas ay pinalaya ni Zachary si Charlotte gaya ng kanyang pagpipilit. Binalot niya ang katawan niya gamit ang tuwalya at binuhat siya palabas ng banyo. Inihagis niya siya sa kama sa walang pakundangan at umupo sa sopa, at pinunasan ang buhok niya gamit ang tuwalya. Nakakadiri kang tao, binato ni Charlotte ng unan sa direksyon niya at nagsimulang magmura. How dare na pinagtatagwan mo ako kapag may nakikita kang ibang babae sa likod ko nitong mga nakaraang araw-araw. Bumagsak ang unan sa lupa matapos nitong basagin ang matipunong figure ni Zachary. Napatigil siya at tumingin sa kanya bilang ganti. Ano bang iniisip mong nakita ko ang ibang babae nitong mga nakaraang araw?
Itinuturing mo ba talaga akong isang malakas na tao? Sasabihin mo ba sa akin na mali ako? Pinandilata ni Charlotte si Zachary at retorikang nagtanong. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas ng kanyang buhok at sinabing, "Well, I'm actually glad you are acknowledged na malakas ako." Hindi siya nakaimik dahil sa walang hiya nitong sinabi. "Dapat kang magpahinga." Tinanggal ni Zachary ang tuwalya na nasa bewang niya at nagsimulang magbihis sa harap ni Charlotte. "Pakiusap, huwag mo akong hawakan sa hinaharap dahil mayroon kang isang nakakatakot na mapapangasawa." Sinubukan niyang magsalita ng nararamdaman niya sa pagtatangkang makipagkasundo sa kanya. "Bakit hindi mo ako palayain? Wala akong balak para makasagabal sa relasyon niyo. Bukod pa riyan, hindi maganda sa pakiramdam na kunin ka ng iba." Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, sumabad siya at walang pakialam na sinabi, "Sigurado ka bang hindi ka labis na nagpapahalaga sa iyong sarili? Sa palagay ko hindi ka gaanong isang banta, lalo na ang paghadlang sa aking relasyon sa kanya." Pagkatapos niyang magbihis ng sarili, kinuha niya ang unan at inihagi sa kama habang sinasabi, "Napipilitan ka ng iba dahil isa kang hangal na tanga. Ikaw, manatili ka lang, okay." Matapos maisuot ni Zachary ang kanyang pares ng sapatos ay lumabas na siya ng kwarto. Nakatitig sa kanyang papaalis na figura, nalungkot si Charlotte sa kaibuturan ng kanyang puso. Ilang oras lang ang nakalipas, naging lovey-dovey siya kay Sharon nang nasa harap sila ng iba. Sa lalong madaling panahon iniwan niya si Sharon, at nilapitan niya ako at pinilit na sumuko ulit. Bakit nag-e-enjoy si Sharon sa perks of announcing her identity as his loved one while I have to stay away from others as though ako ang may bahay niya? Masama ang pakiramdam ni Charlotte sa tuwing naiisip niya ito at nais niyang wakasan ang kanilang relasyon sa lalong madaling panahon na posible. Gayunpaman, wala siyang sinabi sa kanilang relasyon. Naguguluhan siya sa kinikilos nito dahil tumanggi itong layuan siya kapag nagkaroon siya ng ganoon na kakaibang babae sa tabi niya. Kumatok. Kumatok. Biglang may narinig siyang kumakatok sa pinto. "Charlotte, ako si Lucy, pwede ba akong pumasok sa?" "Maghintay ka." Agad na nagbihis si Charlotte at sinagot ang pinto pagkaraan ng ilang segundo. "Miss Wright, hinahanap ko ang aking USB drive. Nakita mo ba ito kahit saan?" tanong ni Lucy. "Sa tingin ko nasa folder ito. Kukunin ko ito para sa iyo." Bumalik si Charlotte sa kwarto at naghanap kahit saan upang mahanap ang USB drive. Samantala, si Lucy ay nakatayo mismo sa pasukan dahil hindi siya naglakas loob na pumasok sa silid. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita ni Charlotte ang USB drive sa kanyang bag at bumulong sa kanyang sarili, ito pala nandito na. Matapos kunin ni Lucy ang USB drive, sinabi niya, "Great. Ibibigay ko ito kay Miss Blackwood. Sige na, dapat magpahinga ka na." Hindi ba niya hiniling sa akin na dalhin ito sa kanya? Inilabas ni Charlotte ang mga bagay na nasa isip niya nang walang dalawang isip. Bibigyan ka niya ng isang mahirap na oras kung magpapakita ka sa kanyang silid. Baka magalit siya sa akin, pero hinding-hindi niya ako aapihin, sagot ni Lucy sa kanyang mukha at may kunot ng noo. "Ayos lang. Isasama kita." Isinuot agad ni Charlotte ang kanyang sapatos at sinabing, "Nasaksihan ko ang ugali ni Miss Blackwood dati. Walang paraan na papayagan kita na dumaan sa gayong paghihirap na maranasan mong mag-isa kapag ako ang sinusundan niya." Sa huli, umalis si Charlotte kasama si Lucy at pumunta sa kwarto ni Sharon, dala ang USB drive at ilang mga dokumento. Sa kanilang pagtataka, wala si Zachary sa kwarto ni Sharon. Samantala, si Sharon, na nagpalit ng pantulog, ay yumuko sa sopa at nag-e-enjoy sa baso ng alak na inihain niya sa kanyang sarili. Inilagay niya ang kanyang payat na pares ng mga paa sa coffee table, at naglabas ng isang marangal na presensya, na higit sa mga naruroon. "Miss Blackwood, narito ang mga dokumento at ang USB drive na may panukala at plano sa negosyo ng proyekto." Inabot ni Lucy ang mga gamit kay Sharon ng magalang. "Salamat, pakilagay sa mesa," bili ni Sharon kay Lucy habang nakadikit ang mga mata kay Charlotte. "Oo, Miss Blackwood." Nilagay ito ni Lucy sa coffee table. "Dahil wala nang iba, kami ay
Malaya kang umalis, ngunit may pag-uusapan ako kay Charlotte. Sinenyasan ni Sharon si Charlotte sa magalang na paraan na parang hindi na siya makapaghintay na samahan siya ni Charlotte. Napatingin si Lucy kay Charlotte na nakakunot ang noo dahil natatakot siya sa nalalapit na session between sa dalawa. Salamat. Umupo si Charlotte bilang iminungkahing parang hindi naman ito big deal. Kung ganoon ang kaso, aalis na ako. Bago siya umalis, sinabi ni Lucy kay Charlotte, gusto kong kunin mo at etala ang mga salita ni Miss Blackwood, okay. Kung kailangan mo ng tulong ko, huwag mag-atubiling tawagan ako. Natuwa si Charlotte sa kanyang sagot at tiniyak kay Lucy, oo, Miss Wright. Iingatan ko yan. Pagkaalis ni Lucy, nagpakita ang dalaga at dinala si Charlotte ng isang tasa ng kape. Nang may hain na ang kape, sinenyasan ni Sharon ang kasambahay na pabayaan sila. Tingnan mo, mukhang nag-e-enjoy ka, ha? Tinapos ni Sharon ang retorika niyang tanong na may kakaibang ngiti habang walang pakialam na nakatitig kay Charlotte. Miss Blackwood, maaari ko bang malaman kung ano ang gusto mong pag-usapan? Pinutol ni Charlotte ang maliit na usapan at lumapit sa point agad. Ganun din, umupo ng tuwid si Sharon at iniabot ang tseke na inihanda niya noon pa kay Charlotte pagkatapos niyang punan ang mga detalye at ang halaga. Ang nalilitong si Charlotte ay nagtanong, ano ito? Sagot ni Sharon sa panunuya, I have conducted simple market research and found out na ang pinakamurang hooker sa bayan ay nakakakuha ng humigit kumulang ilang daan hanggang ilang libo para sa bawat isa sa kanilang mga serbisyo. Tungkol naman sa ang mga influencer at ang mga modelo, nakakakuha sila ng mga 8,000 hanggang 10,000. Ang mga baguhang celebrity ay sulit dahil libo-libo ang binabayaran sa kanila para sa bawat serbisyo nila. Bago pa niya matapos ang kanyang mapanlate na pananalita, pinigilan siya ni Charlotte at nagtanong, hindi kita maintindihan. Ano ba? Tungkol ba ito? Pagkatapos sukatin si Charlotte, idinagdag ni Sharon, ikaw naman, sa tingin ko ang pinakamaraming makukuha mo ay 10,000 para sa bawat isa sa iyong mga serbisyo. Gayunpaman, dahil may bagay si Zachary sa iyo, hindi ko siya mapahiya sa pagkakaroon niya ng masama na lasa. Sa bawat intimate na sesyon mo kay Zachary, bibigyan kita ng 1,000,000 bilang tanda ng pagpapahalaga sa hirap mo. Tumagilid ang mayabang na babae at sinampal si Charlotte gamit ang tseke pagkatapos niya nilinaw ang sarili. Tinulak siya ni Charlotte palayo dahil nagalit siya sa sinabi ni Sharon. Tama na. Ikaw ang lumalampas sa dagat. Bakit ka ba nagagalit sa sobrang saya niyo ni Zachary sa banyo? Ikaw, hindi dapat maunahan ang sarili mo dahil wala kang iba kundi isang kasangkapan para maalis niya ang kanyang pagnanasa. Si Sharon ay sinimulan na niya ang panlilibak kay Charlotte. Nang sasawayin na sana ni Charlotte ang mapang-abusong mga sinabi ni Sharon, pumasok si Zachary sa silid. Sa sandaling napansin niya ang isang balisa na si Charlotte na nakaharap sa mayabang na si Sharon, nagtanong siya ng may nakasimangot, anong ginagawa mo dito? Naunahan ni Sharon si Charlotte at magalang na sumagot, nandito siya para ihatid sa akin ang mga dokumento, at sinusubukang bayaran siya para sa pagkawala ni Ginoong White matapos mabasa ang kanyang damit ang alak. Pero sa tingin ko hindi niya na-appreciate ang effort ko. Hindi yun kailangan dahil haharapin ko ang aking mga empleyado ng mag-isa. Si Zachary ang pumalit na sinuri at nilukot ito bago itapon sa basurahan. Fine. Tumagilid ang mapagpanggap na si Sharon at ipinulupot ang braso niya sa braso ni Zachary. Tumingin siya kay Charlotte na may masamang tingin at nagtanong, bakit hindi ka pa umaalis? Napasimangot si Charlotte at nakasulat ang kanyang emosyon sa kanyang mukha. Pagkatapos niyang iangat ang sarili, ay tinahak niya ang daan palabas ng kwarto. Maghintay ka, pinigilan pa ni Sharon si Charlotte. Napahinto ang bigong babae, ngunit nakatalikod siya sa mapagpanggap na babae sa tabi ng lalaki. Bakit hindi mo kami samahan sa piging nagaganapin ngayong gabi? Seryosong alok ni Sharon, I'll get ng isang tao na padalhan ka ng isang panggabing gown at papagandahin kanila ng maayos para sa handaan. Salamat, ngunit hindi na kailangan, salamat. Hindi na hinintay ni Charlotte at lumabas na ng kwarto.
Sumagot si Sharon na may matangkad na ngiti, "You don't have to be so courteous whenever you're around me. Ang sasama sa amin ngayong gabi ang matandang kaibigan mo. Dapat kang sumama sa amin at makipagkita sa iyong kaibigan minsan at habang may pagkakataon." Walang sinabi si Charlotte dahil si Sharon ang tatawag sa ngalan ng una hanggat hindi tutol si Zachary sa ideya. Pagkabalik ni Charlotte sa kanyang silid, inilabas niya ang mga bagay sa mga unan, itinapon ang lahat sa kama, kabilang ang linan sa lupa. Pakiramdam niya ay naging talunan siya pagkatapos niyang makipagrelasyon kay Zachary. Paminsan-minsan, iniisip niya na isa siyang babaeng babae na kailangang harapin ang galit ni Sharon, ang legal na asawa ni Zachary. Gayunpaman, hindi siya ang kanyang may bahay dahil hindi kasal si Zachary, at hindi pa siya kailanman nagpahayag sa publiko, ibininalita ang relasyon nila ni Sharon. Kung sa bagay, hindi niya alam ang presensya ni Sharon. Biglang narinig ang boses ni Lucy, na mahinahong nagtanong, "Charlotte, nandyan ka ba? Hindi nakalock ang kwarto mo. Pwede ba akong pumasok?" "Lucy, babalik ka ba? Pwede ba akong sumama?" Agad na sinabi ni Charlotte ang kanyang kahilingan dahil hindi na siya makapaghintay na lumabas ng resort. "I will be staying back because there are a few things that require my attention. I'll be staying next door. Dito tayo magpapalipas ng isang gabi at babalik sa kumpanya bukas. Sa tingin ko kailangan nating gawin iyon." Itinuro ni Lucy ang direksyon ng pasukan at sinabing, "May inutusan si Miss Blackwood na dalhan ka ng evening gown. Pumasok ka." Walang intensyon si Charlotte na ilagay sa mahigpit na lugar ang kinauukulan. Dalawang stylist ang nagdala ng evening gown sa kwarto, samantalang ang makeup artist na nasa likod nila na may kasama siyang ilang maselang kahon, kabilang ang ilang accessories at isang pares ng sapatos na kasama ang damit. Malugod na tinanong ng isa sa tatlo, "Miss Wind, inutusan kami ni Miss Blackwood na dalhin ito sa iyo. Libre ka ba? Pwede ba tayong magpatuloy sa make-up session?" Sinulyapan ni Charlotte ang evening gown habang sinusubukang gumawa ng isang bagay upang tanggihan ang kanilang kahilingan dahil wala siyang balak na maging bahagi ng tinatawag na piging. Bulong ni Lucy, "Maraming bisita mula sa upper echelon at corporate world ang sasama sa atin ngayong gabi. Sa palagay ko ay hindi susubukan ni Miss Blackwood ang anumang kalokohan sa harap nila. Dahil ang mga nasasangkot ay lampas sa aking kaharian, sa palagay ko ay hindi ko kailangang maging bahagi nito." Sinabi ni Charlotte sa stylists at makeup artist, "Ipahayag ang aking lubos na pasasalamat sa kanya, ngunit sabihin mo kay Miss Blackwood, ako ay hindi pupunta sa piging ngayong gabi. Sabi ni Miss Blackwood kung hindi ka pupunta sa handaan, hindi na natin siya kailangang balikan pa." Ang trio ay naglagay ng kaawa-awang harapan at sinabi sa isang agrabyado na paraan, "Miss Wind, maawa ka sa amin dahil hindi madaling makakuha ng trabaho sa panahon ngayon." Muling pinagbigyan ni Charlotte ang kanilang kahilingan nang marinig niya ang kanilang mga salita. "Mabuti. Ipapaganda ko ang sarili mo habang papunta ako at may pag-uusapan kay Mr. Ben." As soon as Lucy ay sinabi kay Charlotte ang kanyang paparating na agenda, umalis na siya. Naiwan si Charlotte kasama ang tatlo, na nakaupo sa harap ng dressing table, na pinayagan silang magtrabaho at nagtataka sa itsura niya. Dahil katatapos lang niyang maligo ilang oras na ang nakalipas, hindi na nila kailangang hugasan pa ang kanyang buhok. At para maiayos ang kanyang buhok, sapat na ang simpleng blow dry. Since she had flawless skin, sila lang ay kinailangan niyang maglagay ng light makeup para ma-highlight ang kanyang ethereal facial features. Pagkatapos nilang gawin ang hitsura niya, tinulungan siya nitong magpalit ng evening gown na meron sila na dala para sa kanya. Pagkasuot ni Charlotte ay tinitigan niya ang sarili sa salamin na nanlalaki ang mga mata. Ano ba kasing mali gamit itong exposed na gown? Ang gown ay may malaking butas sa bahagi ng dibdib, na tumambad sa kanyang busty figure at sa kanyang cleavage, na nakatikip tanging ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang katawan. Bagamat ito ay isang gown na may tren, ito ay may mataas na split na hanggang sa kanyang hita. Dapat siya mag-ingat, ang kanyang damit pang ilalim ay malalantad sa harap ng iba. Sa sinabing iyon,
Ito ay isang milky white gown, gawa sa velvety silk na napakasarap sa balat. Walang ordinaryong babae ang makakapagsuot ng napakagandang piraso dahil maraming pamantayan ang kailangang matupad, kabilang ang isang busty figure, isang curvy bottom, isang payat na baywang, at isang malaporselana na balat. Gayunpaman, tinupad ni Charlotte ang lahat ng pre-condition para sa nakamamanghang evening gown. Goodness gracious, Miss Wynne, ang damit na ito ay perpekto para sa iyo. Sa totoo lang, iilan lang ang nakasuot nito sa planeta, na matupad ang mga kondisyon upang isuot ang damit na ito, ngunit tila ito ay pasadyang ginawa para sa iyo noong isuot mo. Tama siya, Miss Wynne. Napakaganda mo. Dapat itigil mo na ang pag-aaksaya ng iyong oras sa mga mapurol na formal na pagsusuot kapag mayroon kang napakagandang figure. Kapag nag-ayos ka na, sigurado akong magaganyak mo ang sinumang lalaking makaharap mo sa handaan. Ang mga stylist ay hindi titigil sa papuri kay Charlotte pagkatapos niyang isuot ang evening gown. Napabulala si Charlotte sa isang acerbic na tono, "Oh, nagbigay ba si Miss Blackwood sa akin?" when she's aware of the fact na hindi marami ang tumutupad sa kondisyon na magsuot ng gown na ito. Siya ay ganoong mapagbigay na babae. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin at nasumpungan niya ang kanyang sarili na nakakahiya. At nakaya lang niyang takpan ang lahat ng mahahalagang bahagi ng kanyang buhok habang nakalabas ang karamihan sa kanyang balat. Bilang isang taong palaging nagsusuot ng isang ordinaryong hanay ng mga kasuotan, tila siya ay nagbago sa babaeng bida ng isang adultong pelikula. Madali niyang itaboy ang isang lalaki sa bingit ng pagkawala ng kontrol ang kanilang pagnanasa sa kanyang kasalukuyang hitsura. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 285. Pinuri ng isa sa trio na may matingkad ng ngiti, "Miss Wynne, ginagawa ito ni Miss Blackwood para sa iyo. Ito ang gown ay isang piraso mula sa isang kilalang taga-disenyo sa buong mundo at malaki ang gastos sa kanya para mabili ito ng ilang oras noon. I'm sure binigay niya sa iyo ang gown na ito dahil gusto niyang magnakaw ka ng limelight sa panahon ng piging." Sumagot si Charlotte na may nakakainis na ngiti, "Sa palagay ko tama ka, gusto niyang nakawin ko ang limelight. Gusto niya na ako lang ang naiiba sa handaan dahil hindi na siya makapaghintay na mapahiya ako ang aking sarili sa harap ng mga panauhin mula sa itaas na antas at sa mundo ng korporasyon. Marahil ay gusto niya ang mga ito para ituring akong isang maruming slot, na hindi karapat-dapat kay Zachary, at pilitin si Zachary na magpasakop, at iiwan ako dahil sa peer pressure." Hindi tanga si Charlotte, at naisip niya ang plano ni Sharon sa kanyang isipan sa sandaling isagawa niya ang plano sa kanyang evening gown. Siya ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin dahil sa mga sama ng loob na hawak niya kay Sharon sa kaibuturan. Gayunpaman, naisip niya na isa itong magandang pagkakataon para maputol ang relasyon nila ni Zachary. Kaya naman, nagpasya siyang makipaglaro sa masamang pakana ni Sharon para mabawi niya ang kanyang kalayaan. Iminungkahi ng isa sa trio, "Mahusay. Subukan natin ang mga accessories na dinala namin para bumagay sa gown." Sinimulan nilang itugma ang mga accessory na mayroon sila at sinubukan ang ilang kombinasyon na tukuyin ang pinakamahusay. Pinayagan sila ni Charlotte na gampanan ang kanilang tungkulin at isuot ang pares ng mataas na takong na inihanda nila sa kanya kasama ang gown. Matapos makumplito ng trio ang pag-aayos sa kanya, nakita ni Charlotte ang kanyang sarili na kakaiba at may kakaibang pakiramdam tungkol dito dahil siya ay tila enchanting sa isang kakaibang paraan. Iniisip niya kung ano ang nasa isip ng mga lalaki kapag nasulyapan nila ang sexy niyang itsura. "Charlotte, tapos ka na ba?" Kumatok si Lucy sa pinto at pumasok sa silid, ngunit siya ganap na natigilan nang makita ang babaeng nasa harapan niya. "Itong gown. Mukhang maganda kay Miss Wynne, hindi ba?" Nagsimulang purihin ng tatlo ang tila damit at paulit-ulit na custom-made para kay Charlotte. Magsasalita pa sana si Lucy, ngunit kumatok ang mga bodyguard sa pinto at sinabing, "Tara na, para umalis. Naniniwala ako na dapat kang kumuha ng alampay na kasama ng damit." Iminungkahi ni Lucy sa pagtatangkang gawin ito na tulungan si Charlotte.
Masisira ng shawl ang walang kamali-mali na hitsura niya. Isang mayabang na boses ang narinig mula sa likuran. Tumabi ang tatlo nang mapansin nila ang presensya ni Sharon. Tumingin si Charlotte sa direksyon ng pasukan at napansin niyang nagsuot si Sharon ng kulay beige na sirenang damit na maaaring i-highlight ang kanyang payat na figure. Bagamat hindi siya isang sexy na babae, nagpakita siya ng isang marangal na presensya. Kung ikukumpara sa sexy lukong na si Charlotte, si Sharon ay tila isang marangal na prinsesa ng isang modernong araw na fairy tale. Ginamit ng mapagpanggap na si Sharon ang kakaibang kaakit-akit na hitsura ni Charlotte bilang benchmark upang ilarawan ang kataasan ng kanyang marangal at eleganteng hitsura. Paulit-ulit na sinukat ni Sharon si Charlotte. Siya ay tumugon sa isang nasisiyahang tingin at ipinahiwatig, "You're so gorgeous, Charlotte. Ang ganda ng gown para sa'yo, pero ang makeup mo ay hindi malapit sa gusto ng isang lalaki. Dapat kang mag-apply ng mas maraming makeup upang i-highlight ang iyong hitsura. Kailangan mo bang pagsikapan natin yan?" Tanong ng isa sa mga stylist. "Kalimutan na natin to dahil parang wala na tayong oras para dyan. Oh, dalhin mo yung makeup kit at lagyan ng crimson lipstick para ma-highlight ang mga labi niya habang papunta tayo sa venue." Siya ay tumawa habang nakadikit ang mga mata niya kay Charlotte. Oo naman. Napansin ng mga stylist ang pagtuturo ni Sharon at umalis na sila dala ang kanilang makeup kit. Maingat na iminungkahi ni Lucy, "Seryoso. Hindi ba't lumampas iyon ng bahagya? Sa tingin ko ay mukhang mahusay si Charlotte." "Wala kang alam, Lucy. Kailangang magkaroon ng mapupulang labi para sumama sa hitsura." Lumingon si Sharon sa paligid na may masamang ngiti sa kanyang mukha pagkatapos niyang ipaliwanag ang katwiran sa likod ng kanyang desisyon. "Hihintayin ko kayong lahat sa baba. Bilasan mo ha." Kaagad pagkatapos niyang ipahayag sa kanyang pag-alis, pumunta siya pababa ng hagdan. Nakatitig sa papaalis na figure ni Sharon, tumikim ng malalim si Charlotte at isinumpa siya sa pagiging mapagpanggap na babae. "Bakit hindi ka makipag-ugnayan kay Mr. Noct at gumawa ng isang bagay upang mailabas ang iyong sarili sa higpit ng lugar?" Bulong ni Lucy na nakakunot ang noo. "No. I have to be there to fulfill her wish. I can't possible let her down, di ba?" Nginitian siya ni Charlotte at sumagot ng retorikang tanong. Ano? Si Lucy ay walang kaalam-alam tungkol sa aktwal na layunin ni Charlotte. "Wala yun. Tara na." Kinaladkad ni Charlotte si Lucy pababa ng hagdan dahil determinado siyang makipaglaro. Si Sharon na may isang layunin sa kanyang isip, na gusto niyang kasuklaman siya ni Zachary at itaboy siya nito. She was certain as long as siya ang naglabas ng request na makipaghiwalay, at makakalimutan niya ang tungkol sa kabayarang karapat-dapat sa 100 milyon. Sa halip, maaaring makuha niya ito upang bayaran siya para sa kanyang pagkawala. Charlotte, ang gown na ito ay. Sa kalagitnaan ng pangungusap ni Lucy, ang mahabang buhok ni Charlotte ay hinaplos ng banayad na simoy ng hangin, na tumambad sa kanyang busty figure na natatakpan ng kanyang itim na buhok. Nagkataon namang naglalakad si Ben papunta kay Charlotte. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala habang may dugo na lumabas sa kanyang ilong. Ang tulala na si Lucy ay itinuro si Ben at sinabing, "Mr. Ben, ang ilong mo." Humajik-hik si Sharon at nang aasar, "Hahaha. Ben, hindi ka pa umaasal ng ganyan. I guess you're a man naman, di ba?" Natarante si Ben at tinakpan ang ilong habang nakatalikod para hawakan ang itsura niya. Siya ay nagpapasalamat na wala si Zachary. Kung hindi, mapapahamak siya. Baka sisirain ni Zachary ang kanyang mga mata mula sa kanyang mga socket para sa paglapastangan kay Charlotte. Samantala, hindi mapakali si Charlotte sa tugon ni Ben. Tumingin siya sa paligid at napansin niya na wala si Zachary. "Nasaan si Zachary?" Nakangiting tanong ni Sharon. "Nauna nang pumunta si Mr. Noct sa venue. Pinapante niya ako para sunduin kayo." Tumingin si Ben sa ibang lugar habang sumasagot. "Dapat mong isama si Charlotte at ang kanyang mga kasama. I'll head over with my own car." Sinalubong siya ni Sharon na nagtuturo kasabay ng isang ngisi na nagpapahiwatig ng kanyang plano na pagsamahin ang dalawa. Sumakay na si Sharon sa kanyang sasakyan at umalis bago pa siya mapigilan ni Ben.
Dahil dito, inimbitahan ni Ben sina Charlotte at Lucy na sumakay sa Rolls-Royce Phantom na nakaparada sa malapit. Pagkasakay nila sa sasakyan, umupo si Ben sa front passenger seat at nag-iwas ng tingin sa direksyon ni Charlotte. Si Lucy ay nasa mga pinangkarayom dahil sa awkward na sitwasyon at mga bagay na maaaring nakalaan kay Charlotte. Medyo kalmado si Charlotte at nag-e-enjoy sa eksena habang papunta sila sa venue, at hindi niya magawa na hintayin na maabot ni Sharon ang kanyang layunin, para makuha niya si Zachary at iwan siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay maaari na siyang umalis sa Divine Corporation at magsimula ng bagong buhay sa ibang lungsod kasama si Mrs. Berry at ang kanyang mga anak sa kanyang tabi. Dahil nasa kanya ang yaman na iniwan ng kanyang yumaong ama, madali siyang mamuhay ng walang pakialam kasama ang kanyang mga anak sa buong buhay nila. Naayos na ni Charlotte ang lahat sa kanyang isipan, kabilang ang isang walang kamali-mali na plano upang mapanatili ang kanilang mga pamumuhay. Siya ay magsisimula ng panaderie kasama si Mrs. Berry at hayaan ang kanyang mga anak na tikman ang mga cake na ihahanda dahil sila ay napakalaking tagahanga ng mga cake. Bilang isang pamilya na may 5, gugugol sila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, mamumuhay ng isang masaya at simpleng buhay sa isang panig ng iba. Habang ang mga iniisip ni Charlotte ay gumagala kung saan-saan, ginalugad ang hindi mabilang na mga posibilidad pagkatapos umalis kay Zachary, ay nakarating na rin sila sa banquet hall ng Ashenville Garden. Mahangin ang gabi, at sa sandaling bumaba si Charlotte sa kotse, nagsimula na ang tren ng kanyang gown na inaanod dahil sa banayad na simoy ng hangin. Agad niyang ipinatong ang kamay sa gown para itigil ang damit. Mga ilang segundo, naging kamukha niya ang hitsura ni Marilyn Monroe sa klasikong pelikula. Biglang may kumislap. Umangat ang ulo ni Charlotte at tumingin sa direksyon ng flash at napansin ang isang gwapong banyagang lalaki na kinuha ang mga larawan niya nang walang pahintulot niya. Namumula ang lalaki dahil sa hiya dahil nahuli siya. Ipinakita niya kay Charlotte ang kanyang telepono, na nagpapahiwatig na tinanggal niya ang mga larawang kinuha niya. Dahil hindi ito isang malaking bagay, hindi pinansin ni Charlotte ang lalaki at pumasok sa venue kasama si Lucy sa kanyang panig. Maya-maya, nagpakita si Sharon na may masamang ngiti at tinukso, "Charlotte, ano sa tingin mo ang gown ko? Naghanda pa ako para sa iyo. Tingnan mo, ninakaw mo ang limelight at naakit ang atensyon ng mga lalaki. Ako pa rin sa tingin ko dapat ay nag-apply ka ng mas mabibigat na make-up. Ano ang mali sa iyong mga labi? Hindi ba sila nagdala ng lipstick?" Kasama sina Lucy at Ben, na nasa tabi ni Charlotte, ang tatlo ay tumahimik sa mga salita na iyon, gayunpaman, hindi mapakali si Sharon dahil nakamit niya ang kanyang layunin. Ang mga bisita ay dinala sa banquet hall na pinalamutian ng hindi mabilang na mga chandelier na nagsilbing tanging pinagmumulan ng liwanag sa maluwag na bulwagan. Ang mga panauhin na nag-deck out sa kanilang pinakamagarbong kasuotan ay may bawat isa ng isang baso ng champagne at sila ay natipon sa paligid, nakikipag-usap sa kanilang mga uri sa bulwagan, na sinamahan ng mga klasikal na piraso sa background. Pagkapasok ni Sharon sa bulwagan, naaga niya ang atensyon ng mga bisitang nakarating sa venue sa unahan niya. Marami sa kanila ang humakbang upang batiin siya, na nagpapahayag ng kanilang kagandahang loob. Ang ilan sa mga bisita ay nagbulungan, at nagtatanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Charlotte nang makita nila siya dahil siya pumasok sa venue, pagkatapos ng hitsura ni Sharon. Hinila ni Sharon si Charlotte at ipinakilala siya sa lahat. "Ito ang kaibigan ko, si Charlotte. Ako ay isinama siya dahil bihira siyang makasali sa ganitong engranding event. Mangyaring kumuha ng mabuti na ingatan niyo siya, guys." Sinimulan na ni Charlotte ang pagsumpa kay Sharon dahil sa pagiging hypocrite na naman niya. "Excuse me, how dare she talk about me kapag nasa tabi niya lang ako?" Ipinapahiwatig niya na ako ay isang ignorante na country bumpkin na walang iba kundi isang napakarilag lang ang hitsura. Siya ay napakagandang babae. Pinalibutan ng ilang lalaki si Charlotte at inanyayahan siyang sumama sa kanila para sa isang sayaw. Hindi siya marunong sumayaw. Tatanggihan na sana sila ni Charlotte, ngunit maaaring boses ng isang lalaki ang narinig, na sumasagot sa ngalan niya bago siya tumugon sa kanilang imbitasyon.
Kaagad pagkatapos na mailabas siya ng lalaki sa masikip na lugar, naramdaman niya ang isang pares ng mga kamay sa kanyang mga balikat habang ipinatong ng lalaki ang kanyang blazer sa ibabaw niya. Dahil sa presensya ng lalaki sa likod niya, nanlaki ang mga mata ni Charlotte sa hindi makapaniwala nang lumingon siya sa paligid. Michael, nagulat si Sharon at nagtanong, anong ginagawa mo dito? What's with your response? Bawal ba ako dito? Si Michael ay nagsuot ng simpleng ngunit eleganteng mukhang sage set ng mga kasuotan para sa handaan, ngunit hindi nito magawa na itago ang katotohanang siya ay isang gwapong lalaki. Ang lalaki, na may androgynous na anyo, ay nakakuha ng atensyon ng mga babae sa paligid. Hindi, syempre hindi, magkakilala ba kayo? Tanong ni Sharon na may kakaibang ngiti, sumulyap kay Michael at Charlotte. Ipinulupot ni Michael ang kanyang braso sa baywang ni Charlotte at sinabing, siya ay batang kaibigan ko, at naging course mate kami noon sa university days namin. Sa palagay ko maaari mong isaalang-alang na ako ang kanyang tagapag-alaga. I see, parang kami ni Zachary, sagot ni Sharon na may matingkad na ngiti. Palaging ipinaalala ni Sharon kay Charlotte ang kanyang pambihirang relasyon kay Zachary. Nang dalhin ni Sharon si Zachary sa harap ng duo, naalala ni Charlotte ang deal nila ni Zachary, at nangako siya sa kanya na layuan niya si Michael sa hinaharap. Kung alam ni Diablo na nandito si Michael, sa tingin ko ay mawawalan na naman siya ng kontrol sa sarili niya. Lumayo si Charlotte kay Michael at ikinibit ang kamay sa bewang niya nang maisip niya iyon. Nagulat si Michael sa kanyang ginawa, at nakasulat sa kanyang mukha ang pagkabigo. Dahil nandito ka para samahan si Charlotte, iiwan ko kayong dalawa. Ngumiti si Sharon at pumunta sa direksyon ng karamihan. Sinundan ni Ben si Sharon dahil kailangan niyang bumalik sa tabi ni Zachary. Katulad nito, sinundan ni Lucy ang papaalis na dalawa pagkatapos niyang sumulyap kay Charlotte. Aalis na sana si Charlotte, pero naunahan siya ni Michael at pinigilan siya. Charlotte, kailangan natin mag-usap. Ipinagkibit balikat niya ito at sinabi sa mahinang boses, Michael, nakalimutan mo na ba ang iyong pangakong manatili na malayo sa akin? Ang matigas na kamay ni Michael ay naiwang nakabitin sa gitna ng hangin na nahihiya habang ang kanyang namumulan na mukha sa pagkabigo. I am sorry. Iniwas ni Charlotte ang kanyang tingin at humingi ng tawad. Pagkatapos niyang lumayo kay Michael, may nakita siyang pamilyar na silhouette na ilang di pa lang ang layo sa kanya. Si Zachary ay nakatitig sa kanyang mga mata habang napapaligiran siya ng ilang marangal na mukhang mga player ng korporasyon. Mukhang nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap. Nakahawak sa baso ng champagne niya, si Zachary paminsan-minsan ay tumutugon sa kanila, ngunit hindi niya inalis ang mga mata kay Charlotte. Dahil alam niya ang pakikipag-ugnayan niya kay Michael kanina, tinitigan niya ito ng masama. Ibinaba ni Charlotte ang kanyang ulo at iniwas ang tingin ng lalaki, at dinala ang sarili sa likod ng handaan sa hall sa lalong madaling panahon dahil sapat na siya sa mga kakaibang tingin ng mga bisita. Bagamat nakatingin siya sa lupa, ramdam niya ang atensyon ng mga nanunood sa kanya habang siya ay nagmarcha sa maluwang na bulwagan. Ang mga panauhin ay may isang bagay na magkakatulad, isang mapang-uyam na hitsura sa kanilang mga mukha. Habang sinusuri siya ng paulit-ulit, pinagtatawanan nila si Charlotte at naisip na isa siyang gold digger, na may lihim na layunin. Nang makarating si Charlotte sa likod ng bulwagan, narinig niya ang usapan ng ilang kasambahay. Hindi siya bagay dito, tingnan mo ang katawa-tawang gown na sinuot niya. Sa tingin ko isa siya sa mga micro-influencer na handang isakripisyo ang lahat at kahit ano basta magiging miyembro siya ng upper echelon. Tama ka. Ipinakikita niya siguro ang kanyang dibdib at hita para akitin ang mga bisitang nasa paligid. Kung hindi, bakit siya magsusuot ng ganitong exposed na damit? I don't get it. Paano nagawa ng isang bansang bumpkin na magkaroon ng karapatang maimbitahan sa isang eksklusibong piging? She don't belong to the upper echelon. I wonder who's the one behind her. Nakita ko siya kasama si Miss Blackwood ilang minuto ang nakalipas. Dapat nating isipin ang ating mga salita dahil hindi natin kayang bayaran para masaktan si Miss Blackwood. Napakabait na babae ni Miss Blackwood.
Tingin ko baka nalinlang siya ng tuso at madungis na babae. Oo, I think that's the case. Hindi na kinaya ni Charlotte. Tumakbo siya palayo sa bulwagan ng mabilis hanggat kaya niya. Ang kanyang kawalan ay hindi makakaapekto sa pag-usad ng piging. Ang kailangan lang niya ay patayin ang kanyang oras sa isang nakahiwalay na espasyo. Nang matapos ang handaan, aalis na siya kasama si Lucy. Kaunti lang ang tao sa likod ng banquet hall, kasama ang ilang server at ilang staff na siyang namamahala sa daloy ng piging. Nakahanap si Charlotte ng bakanteng silid pahingahan, at papasok na sana para makahinga sa malupit na mundo. Ngunit nang makarating siya sa pintuan, narinig niya ang boses ng dalawang babae. What the hell is wrong with you? How could you hurt yourself right before the performance? Don't you alam mo ba kung gaano kahalaga ang piging na ito? Sinasadya mo ba akong guluhin? Hindi, Miss Goldstein, hindi ko sinasadya. Nagsimulang umiyak ang dalaga at ipinaliwanag ang sarili. Nung nakapasok ako sa tabi ng banquet hall, hindi ko sinasadyang may nabangga akong tinatawag na Miss Blackwood. Bilang resulta, siya ay nagalit at buong lakas niya akong itinulak palayo sa kanya. Nabangga ko ang isa pang server, dahilan para matapon ng server ang kanyang tray ng inumin sa lupa. Pagkatapos kong bumagsak sa lupa, si Miss Blackwood ay tinapakan niya ang kamay ko ng walang pag-aalinlangan. May mga basag na piraso ng salamin kahit saan sa lupa. Ako, hindi niya natapos ang kanyang pangungusap nang magsimula siyang sumangot ng nanginginig. Huwag kang maghanap ng mga dahilan para bigyang katwiran ang iyong kawalang ingat. Saway ni Miss Goldstein sa babae at warned her, no matter what, the show has to go on because the guests are the big shots from the upper echelon at the corporate world. Kung wala kang maisip sa oras na iyon, hindi ka na mananatili sa industriya ngayon. Ako, ipapauna ko sa iyo ang mga violinist na magtanghal. Gusto kong harapin mo ito sa pamamagitan ng kawit o panloloko. Narinig ni Charlotte ang click-ang voice ng high heels ni Miss Goldstein. Alam niyang gagawin ng mabangis na babae at mabilis na lumabas ng lounge. Agad siyang tumabi at nakita si Miss Goldstein na may itim na suit na naglalakad palabas ng silid, patungo sa powder room na pailas sa tapat ng lounge. Ang fierce looking na si Miss Goldstein ay pinalakpak ang kanyang mga kamay at sinabi, mga violinist. Mangyaring ihanda ang inyong sarili dahil magiging kayo ang magpe-perform sa stage makalipas ang 3 minuto. Lumingon si Charlotte at sumilip sa lounge, nakita niya ang presensya ng isang magandang babae na umiiyak habang tumabi sa partisyon. Halos hindi niya napigilan ang sarili habang siya ay nanginginig na dumudugo ang kamay ng sobra. Wala siyang choice kundi gamutin ang kanyang mga sugat mag-isa. Nakakahabag ng puso ang eksena na panuurin. Matapos niyang kunin ang first aid kit, sinubukan niyang buksan ito gamit ang kanyang siko dahil mabigat ang kanyang mga palad na nasugatan. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagsusumikap ay hindi nagtagumpay kahit gaano niya sinubukan, hindi niya ito mabuksan. Pumasok si Charlotte sa silid at nag-alok, payagan mo akong tulungan ka. Ang nasugatan na babae ay nalito sa presensya ni Charlotte. Maya-maya, tumanggo siya at nagpahayag sa kanya ng pasasalamat, salamat. Matapos buksan ni Charlotte ang first aid kit, inabot niya ang iodine para sterilize ang palad ng babae, bago pinulot ang mga basag na piraso ng salamin sa kanyang mga sugat gamit ang sipit. Ang babae ay hindi tumitigil sa panginginig dahil sa nakakapangilabot na sensasyon na kanyang naramdaman, ngunit siya ay nakagat ang kanyang mga labi at nilabanan ang sakit. Gayunpaman, patuloy na umaagos ang mga agos ng kalungkutan sa kanyang mga pisngi. Kailangan mong kumuha ng doktor para gamutin ang iyong mga sugat. Sa literal, nararamdaman ni Charlotte ang sakit ng babae nang makita niya ang kanyang sugatang palad. No, we can't delay any further. I'll bring you to the hospital kaagad. Kung hindi, ang iyong kamay ay mapipulay sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi ako maaaring umalis. Kung guguluhin ko ang palabas, ito ang magiging katapusan ng aking karera. Umiyak at nagmamakaawa ang dalaga. Miss, pakibigkis ang aking kamay at tingnan kung mapipigilan mo ang pagdurugo.
Maglalagay ako ng isang pares ng guwantes at ihanda ang sarili ko sa performance. Nawala ka na ba sa isip mo? Paano ka tutugtog ng piano kung ikaw ay nasa kalunos-lunos na kalagayan? Nadurog ang puso at galit na galit si Charlotte dahil isa na namang inosenteng babae ang naging biktima ni Sharon muli. Nag-overboard na naman si Sharon. Aksidente lang iyon, pero buong lakas niya akong itinulak ng bahagya siyang gumalaw, kahit isang seryosong katok. I don't mind being blamed, but how could she step on my hand kung meron naman basag na salamin saan man? Ang babae ay nagsimulang manginig sa galit at humagulgol ng hysterically para ilabas ang kanyang emosyon. Sobrang sakit. Nakiusap ako na maawa siya, pero wala siyang balak na tumigil. Sa halip, buong-buo siyang tumapak at malakas niyang ginalaw ang kanyang mga paa. Kung hindi siya pinigilan ng babaeng nasa tabi niya sa oras, naku ang kamay ko ay. Ayos lang. Kalimutan na natin, okay. Pinunasan ni Charlotte ang luha ng babae at nagmungkahi, ayos lang ba kung kunin ko ang papel mo para gumanap sa entablado? Seryoso ka ba? Marunong ka bang tumugtog ng piano? Napatulala ang babae kay Charlotte na mungkahi. Maaari mo bang ibigay sa akin ang sheet music? Magpe-perform ako sa ngalan mo, pang-aaliw ni Charlotte sa nasugatang babae at iginiit. Huwag kang mag-alala. Dati akong nanalo ng ilang kilalang parangal sa buong mundo noong nasa ibang bansa ako. Nagkaroon din ako ng mga karanasan sa pagganap sa ilang mga formal na okasyon. Sa aking mapagpakumbabang opinyon, sa tingin ko ay gagawa ako ng maayos para sa trabaho. Maaaring sabihin sa atin ni Miss Goldstein ang pagkakaiba sa isa't isa, hindi ba? Ipinahayag ng babae ang kanyang pag-aalala. So what? She merely needs someone to perform on the stage and get the job done. As long as I don't na ipahiya mo siya sa harap ng iba, sa tingin ko, pipikit siya minsan. Tama ka, maraming salamat, niligtas mo ang araw ko. Nahanap ng babae ang sheet music at iniabot ito kay Charlotte, at paulit-ulit na nagpapahayag ng kanyang lubos na pasasalamat. Nakatitig sa puting laced na damit ng babae, sinabi ni Charlotte, "You're welcome. First things first, we need para magpalit." Tumango ang babae. "I'll change into my set of casual outfits because I don't think I can fit into this sa nakamamanghang piraso mo. Sa tingin ko ito ay isang piraso ng designer, hindi ba? Hayaan mo akong hawakan ito para sa iyo. Pagkatapos mo, you to return this to me once you're done performing on stage because I have to return it to Miss Goldstein." Okay. Isinara ni Charlotte ang pinto at isinuot ang white lace na damit na iniabot-an lang babae sa kanya. Kahit na ang babae ay hindi katugma kay Charlotte sa mga tuntunin ng mga numero, sila ay nasa parehong taas. Kaya naman, madaling maisuot ni Charlotte ang damit. Gayunpaman, ang una ay simple lukang dress morphed into a elegant lukang gown as soon as Charlotte na ilagay ito sa kanya. Upang hindi siya makilala ng iba, nakakita si Charlotte ng isang piraso ng puting lace na tela at ginawa itong isang belo sa mukha upang sumama sa damit. Ang kanyang kumikinang na mga mata lamang ang nakikita sa mukha ng publiko. Iyon ay isang napakatalino na ideya. Sa palagay ko hindi nila masasabi ang pagkakaiba ngayon. Bulalas ng babae sa pananabik. "I want you to stay here and wait for me, okay? I'll return to you once I'm done with the performance." Hinimok ni Charlotte ang sugatang babae na alagaan ang sarili at ibigay sa kanya ang pitaka na mayroon siya. "Pakiusap, ingatan mo ang mga ito sa ngalan ko." Okay. Malakas na tumango ang babae dahil kinikilig siya. "Miss, anong pangalan mo?" "Ako ay mag-aaral sa HCT Music Academy. Ang pangalan ko ay Olivia Payton." "Ang pangalan ko ay Charlotte." Habang nagpapakilala si Charlotte, narinig nila ang tunog ng katok sa pinto. Makalipas ang ilang segundo, maririnig na ang boses ni Miss Goldstein. "Ano bang ginagawa mo dito, Olivia? Sigurado ka bang sumusuko ka na sa ganitong pambihirang pagkakataon?" Biglang nabalisa si Olivia. Bumulong siya at nagtanong, "Ano ang dapat nating gawin?" "Ayos lang. Makipaglaro tayo sa kanya."
Inilagay ni Charlotte ang first aid kit sa likod ng partition at sinabi kay Olivia manatili hanggang sa aking pagbabalik. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pag-alis dala ang sheet music. Ano bang ginagawa mo? Nang makita ni Miss Goldstein si Charlotte, naisip niya ang babaeng nasa harapan niya ay si Olivia. Anong nangyayari sa belo sa mukha? Paano ang kamay mo? Nang ibaba niya ang kanyang tingin para tingnan ang mga sugat ng performer, napansin niya na ang babaeng nasa harapan niya hindi man lang nasaktan. Gayunpaman, mayroon siyang malaking langib sa likod ng kaliwang kamay. Ikaw, natarante si Miss Goldstein. Pupunta ako sa stage ngayon. Lumakad si Charlotte papunta sa banquet hall bago pa si Miss Goldstein na maaaring maunawaan ang sitwasyon. Sinundan siya ng mabangis na babae at sumigaw, "Sino ka? Mas mabuting huwag mong guluhin ang pagganap." Kaagad pagkatapos ng pagganap ng mga violinista, umakyat si Charlotte sa entablado kasama ang sheet music. Hoy! Pipigilan sana ni Miss Goldstein si Charlotte, ngunit hindi siya nakarating sa oras dahil sa muling binuksan ang spotlight. Umalis siya sa entablado at inapakan ang kanyang mga paa sa takot sa mga bagay na umabot sa puntong hindi na maibabalik. Matapos yumuko si Charlotte sa karamihan, umupo siya sa kanyang upuan at sinimulang itakbo ang kanyang mga daliri sa piano, at tumutugtog ng klasikong piyesa ng piano ni Maxim Mislica, ang Croatian Rhapsody. Ang mga bisita ng piging ay humanga sa klasikong yugto at lumingon upang tingnan ang mahusay na pianista sa entablado. Ang bawat nota ng musikang legato ay hinabi ng may napakagandang pagdaraan ng kanyang mga daliri sa mga susi, at pagbibigay ng klasikal na piraso ng isa pang pagkakataong sumikat. Ang mga panauhin ng piging ay mga big shot ng mataas na antas. Habang ginugugol nila ang karamihan ng kanilang oras nakikinig sa pagganap ng mga world-class na pianista, madali nilang matukoy ang mabuti sa masama. Noong una, inakala nilang hindi sila magugulat dahil nag-imbita ang piging ng grupo ng mga estudyante sa ilang institusyon na magtanghal sa entablado. Gayunpaman, natuwa sila sa kaaya-ayang sorpresa ng world-grade performance na lumabas sa wala. Lumapit ang isa sa mga bisita kay Miss Goldstein at nagtanong, "Maaari ko bang malaman ang pangalan ng pianist na gumaganap?" Kahanga-hanga ang kanyang pagganap. Natulala si Miss Goldstein ng ilang segundo. Ilang sandali pa ay bumalik siya sa kanyang katinuan, at siya sumagot. Siya ay isang estudyante mula sa isang lokal na institusyon. Ano ang tingin mo sa kanyang pagganap? Nakakamangha. Sa totoo lang, world-class na performance ito. Hindi napigilan ng bisita na mapasigaw dahil siya ay lubos na nalulula. Ha! Seryoso ka? Si Miss Goldstein ay hindi eksperto dahil halos hindi siya marunong tumugtog ng instrumentong pangmusika. Sa makatuwid, siya ay laking gulat niya nang makatanggap siya ng positibong feedback mula sa bisita. Sinulyapan niya ang mga bisita sa bulwagan at napansing wala nang nag-uusap, at hindi nila maialis ang kanilang mga mata sa pianista na nasa stage. Nakahinga siya ng maluwag at naramdaman niyang parang may naalis na malaking bato sa kanyang mga balikat, na iilan seconds later, she grinned because things turned out to be fine. Wala akong pakialam kung sino siya basta maayos ang palabas. Samantala, si Olivia na nasa likod ng bulwagan ay tumigil sa pagkunot ng noo at sinimulan niyang lagyan ng benda ang sugatang palad ng marinig ang melodic na himig na tinutugtog. Kabanata 270. Umalangaw-ngaw ang melodic tune ng piano sa maluwag na bulwagan. Ang mga bisita ay naramdaman na parang sila ay nasa Cloud9 habang ginagabayan sila ng musika sa isang paglalakbay sa memory lane, pabalik sa kanilang walang kabuluhang mga araw. Ang mga panauhin sa bulwagan ay huminto at nagpakasawa sa kanilang sarili, nakikinig sa euphonic tune na ginawa ng mahusay na pianista. Ang pagtatanghal, na hindi kailanman sinadya upang maging highlight ng piging, ay nakakuha ang atensyon sa mga bisita na parabang nandoon sila para sa isang eksklusibong pagtatanghal ng isang kilalang pianista. Sa kabilang dulo ng bulwagan, isa pang pares ng kumikinang, aqua blue na mga mata ang makikitang nakatitig ng magiliw kay Charlotte. Mukhang nagulat at natuwa ang lalaki at the same time. Pagkatapos si Michael ay inayos ang kanyang sarili sa maayos para sa isang maikling sandali,
na tumingin siya sa ibang lugar at tumungo sa likod ng bulwagan upang hanapin si Charlotte dahil hindi niya alam na siya ang misteryosong pianist. Di nagtagal, sumambulat ang malakas na palakpakan sa banquet hall pagkatapos ng unang pyesa. Tumayo si Charlotte mula sa kinauupuan at yumuko sa audience bago nagpatuloy sa pangalawang yugto, ang Grande Valse Brillante sa E-flat major ni Chopin. Ang euphonic tune ng pyesa ay nagbigay ng impresyon ng isang deeply in love lady dancing ballet ng lawa habang naghihintay sa pagdating ng kanyang minamahal. Nang marating ni Charlotte ang kasukdulan ng pyesa, nagsimulang umindayog ang mga panauhin kasama ang euphonic tune, at nakangiti dahil nasiyahan sila sa musika. Si Zack Airy, na kilala sa pagiging walang malasakit na lalaki, ay nakabaluktot ang mga labi pataas, na bumubuo ng banayad ng ngiti. Dati, kapag nasa bar siya, wala siyang pagkakataong mag-enjoy sa show. Napansin niya ang babaeng itinuring niyang ignorante ay hindi isang ganap na tanga, at isa siya sa isang mahusay na pianista. I don't get it. What's so great about it? She's but an undergraduate from a local music institution. Ang sobrang nakakainis sa akin ang tune. Bulong ni Sharon habang nasa tabi ni Zack Airy. Iilan lamang sa planetang ito ang nagtataglay ng mga nangungunang kasanayan, ngunit isinasaalang-alang mo ito na nakakairita. Sa palagay ko ikaw ang hindi nakakaunawa sa konsepto sa likod ng musika. Si Zack Airy ay sarkastikong sambit na may mapanlait na tingin. Hindi, Zack Airy, ako. Shush! Pinigilan ni Zack Airy si Sharon dahil ayaw niyang sirain pa niya ang masasayang sandali. Walang magawa si Sharon kundi etikom ang kanyang bibig gaya ng itinuro, ngunit nakaramdam siya ng pagkabigo sa kaibuturan. Samantala, ipinagpatuloy ni Charlotte ang pagtugtog ng ikatlong pyesa pagkatapos ng ikalawang pyesa. Ang ikatlong yugto ay ang Liebestraum ni Franz Liszt. Sa kalagitnaan ng prelude ng pyesa, nabalisa si Charlotte dahil napansin niya ang sheet music ay napunit sa kalahati. Bagamat dati niyang tinutugtog ang partikular na piyesang ito, halos hindi na niya maalala ang mga nota dahil ito ay 4 na taon na mula noong huli siyang tumugtog ng piano. Matagal na niyang nakalimutan ang mga tala at hindi na niya maalala ang mga tala pagkatapos ng prelude. Oh, Diyos! Ano ang dapat kong gawin? Nakuha niya ito sa prelude, ngunit ang sheet music para sa postlude ay wala kahit saan at hindi makita. Maya-maya, naglakas loob siya at nagsimulang tumugtog ayon sa tonong nasa isip niya. Maya-maya, napansin niyang may mali. Bagamat mahina, natukoy ng madla ang error dahil ang kasalukuyang yugto ay walang katulad sa nakaraang dalawang walang kamali-mali na yugto. Nagsimulang sumimangot ang mga panauhin na nagpapasaya sa sariling iritasyon at nagsimulang magbulungan sa isa't isa. Hindi na sila napigilan ni Charlotte, ngunit nang mag-isip siya kung dapat ba siyang tumigil, isang pares ng mga payat na kamay ang lumitaw, at nagsimulang tumugtog ng piano sa tabi niya. Ang lalaki ay kapantay ni Charlotte sa mga tuntunin ng mga kasanayan. Bukod doon, pamilyar siya sa sheet ng musika ng partikular na pyesa at hindi na kailangang sumangguni sa sheet music para bigkasan ang pyesa. Hindi nagtagal ay nabawi ni Charlotte ang takbo sa ilalim ng patnubay ng misteryosong lalaki. Ang duo ay nagsimulang tumugtog ng piano ng magkasama, na nagwawalt sa kanilang mga daliri sa mga susi na parang mayroon sila matagal ng magkakilala. Natutuwa siyang naging maayos ang mga pangyayari, ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa lalaking nasa tabi niya, nabigla siya. Ang lalaki ay isang gwapong binata na may ethereal facial features, kabilang ang mala-porselana na balat at isang pares ng aqua blue, at kumikinang na mga mata. Siya ay nagmula sa isang marangal na presensya, kumikilos na parabang siya ang prinsipe ng isang kaharian na makatarungan na ginawa ang kanyang paraan sa makamundong mundo sa labas ng sinaunang mitolohiya. Lumingon ang lalaki at sumilaw sa kasiyahan, dahilan para tumibok ang puso ni Charlotte. Nang magsimula siyang mawala, iminuwestro ng lalaki ang kanyang pagtutok sa mga susi gamit ang kanyang baba. Sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinuan at tinuon ang pansin sa pagtugtog ng piano. Muli, nagsimulang pumalakpak ang mga tao sa dalawa para sa kamangha-manghang pagganap. Samantala, napangiwi si Zack Airy sa presensya ng lalaki.
Tinitigan niya ang dalawa sa entablado ng may pagsimangot. Humarap si Sharon at Bam Ulong, Zachary, yun ba?